Unang Mga Hari, Kapitulo 20. Kinubkob ang Samaria. Tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang hukbo upang salakayin ang Samaria. Kasama sa hukbong ito ang 32 haring sakop niya at ang kanilang mga kabayo at karwahing pandigma. Nagpadala siya ng mga sugo kay Ahab, hari ng Israel, at ipinasabi ang ganito: Ipinag-uutos ni Ben-Hadad na ibigay mo sa kanya ang iyong ginto't pilak, ang iyong mga babae at ang pinakamalakas na mga anak. Sumagot ang hari ng Israel, Masusunod po ang sabi ninyo, mahal kong hari at Panginoon. Ako at ang lahat ng sa akin ay ituring mong sa iyo. Ngunit bumalik kay Ahab ang mga sugo at ganito naman ang sabi: Ipinasasabi ni Ben-Hadad na ibigay mo sa kanya ang iyong ginto at pilak at pati ang mga asawa at anak. Tandaan mo, bukas sa ganitong oras, darating ang kanyang mga tauhan upang halugugin ang iyong palasyo at ang bahay ng mga tauhan mo. Kukunin nila ang kanilang magustuhan. Tinipon ng hari ng Israel ang lahat ng matatandang pinuno sa kaharian at sinabi, Tingnan ninyo, maliwanag na gusto tayong lipulin ng taong yan. Pumayag na nga akong ibigay sa kanya ang lahat ng aking ginto't pilak, pati ang aking mga asawa at mga anak. Sumagot ang matatandang pinuno at ang buong bayan, Huwag ninyo siyang pansinin, huwag po kayong papayag. Kaya't ganito ang sagot ni Ahab sa mga sugo ni Ben-Hadad. Sabihin ninyo sa mahal na hari, lahat ng iniutos ninyo noong una sa inyong alipin ay gagawin ko. Ngunit itong huli ay hindi ko magagawa. At umalis ang mga sugo. Dala ang ganoong sagot. Nagpasabi muli si Ben-Hadad, Magpapadala ako ng mga tauhang wawasak sa lungsod mong ito, at tatangayin nila ang mga nasira nilang bagay. Parusahan sana ako ng mga Diyos kung hindi ko ito gagawin. Sumagot ang hari ng Israel, Sabihin mo kay Haring Ben-Hadad na ang tunay na sundalo ay hindi nagyayabang hanggat hindi pa natatapos ang labanan. Nasa kanya ang tolda noon ni Ben-Hadad at nakikipag-inuman sa mga haring kasama niya. Pagkarinig sa sagot na iyon ay sumigaw si Ahab, Salakayin! Salakayin ang kaaway! At tumanda ang bawat isa sa pagkikipaglaban. Nagtagumpay ang Israel. Samantala, dumating noon ang isang propeta at sinabi kay Haring Ahab ng Israel, Ipinapasabi ni Yahweh na huwag kang matakot sa napakalaking hukbong iyan. Sa araw na ito ay pagtatagumpayan kita laban sa kanila at malalaman mong ako nga si Yahweh. Sino ang sasalakay? Tanong ni Ahab. Sumagot ang propeta, ang mga kabataang kawal na nasa ilalim ng mga pinuno ng mga lalawigan. At sino ang mamumuno sa labanan? Tanong uli ni Ahab. Kayo, tugon ng propeta. Tinipon nga ni Ahab ang mga kabataang kawal ng mga pinuno ng mga lalawigan. May 232 lahat-lahat. Pagkatapos, tinipon din niya ang hukbo ng Israel na may 7,000 kalalakihan. Pagdating ng tanghaling tapat, samantalang si Ben-Hadad at ang 32 hari na kasama niya ay nagiinuman sa kanilang tolda, lumusob ang mga Israelita sa pangunguna ng mga kabataang kawal. May nagsabi kay Ben-Hadad, May lumalabas pong mga lalaki mula sa Samaria. At sumagot siya, Hulihin sila ng buhay, anuman ang kanilang pakay, kapayapaan man o labanan. Sumalakay nga mula sa lungsod ang mga kabataang kawal. Kasunod ang buong hukbo ng Israel. Sa unang sagupaan ay napatay ng bawat isa ang kanyang kalaban. Kaya't nagtakbuhan ang mga taga-Syria.
Hinabol naman sila ng mga Israelita ngunit nakatakas si Ben-Hadad kasama ng ilang kawal na nakakabayo. Lumabas naman si Haring Ahab at sumama sa paghabol sa mga taga-Syria. Pinuksan nila ang mga ito at napakaraming kabayo at karwahe ang kanilang nasamsam. Panibagong pagsalakay ng mga taga-Syria. Matapos ang labanang iyon, sinabihan muli ng propeta ang hari ng Israel. Wika niya, magdagdag pa kayo ng tauhan at ihanda ninyong mabuti ang inyong hukbo. Planuhin ninyong mabuti ang dapat gawin, sapagkat sa susunod na tagsibol ay muling sasalakay ang hari ng Syria. Pinayuhan din ng kanyang mga opisyal ang hari ng Syria at kanilang sinabi, mga Diyos ng kabundukan ang kanilang Diyos, kaya tayo natalo. Ngunit labanan natin sila sa kapatagan at tiyak na matatalo sila. Ganito po ang inyong gawin. Alisin ninyo sa kanilang tungkulin sa hukbo ang mga haring kasama ninyo at palitan ninyo ng mga pinunong kawal. Bumuo kayo ng isang hukbong sinlaki ng dati na may gayon ding dami ng kabayo at karwahe. Sa kapatagan natin sila labanan at ngayoy tiyak na magtatagumpay tayo. Nakinig ang hari sa kanilang payo at ganoon nga ang ginawa. Tagumpay sa Aphek. Pagsapit ng tagsibol, tinipon ni Ben-Hadad ang hukbo ng Syria at nagtungo sa Aphek upang lusubin ang Israel. Nagtipon-tipon din naman ang mga Israelita at naganda upang salubungin ang kalaban. Nagdalawang pangkat sila at nagdayo ng kampo sa tapat ng mga iyon. Parang dalawang kawan lang ng kambing ang hukbo ng Israel, samantalang halos matakluban ng hukbo ng Syria ang pook na iyon. Lumapit mula sa hari ng Israel ang lingkod ng Diyos at sinabi sa kanya, ito ang ipinapasabi ni Yahweh, sapagkat sinabi ng mga taga-Syria na ako ay Diyos ng kabundukan at hindi Diyos ng kapatagan, ipapalupig ko sa iyo ang hukbong iyan sa kabila ng kanilang dami at lakas. Makikita ninyo ngayon na ako nga si Yahweh. 7 araw silang nagmanman sa isa't isa. Nagsimula ang labanan sa ika-7 araw at sa araw na iyon, 100,000 kawal ang nabatay sa hukbo ng Syria. Tumakas ang natirang buhay at pumasok sa lungsod ng Aphek. Ngunit gumuho ang pader ng lungsod at 27,000 pa ang natapunan. Nakatakas muli si Ben-Hadad at nagtago sa isang silid sa loob ng lungsod. Sa gayong kalagayan, nasabi ng isa niyang tauhan, balita po namin ay maawain ang mga hari ng Israel. Magsusuot po kami ng damit panluksa at magtatali ng lubid sa aming leeg. At haharap sa hari ng Israel, baka sakaling kaawaan kami at hindi na kayo ipapatay. At ganoon nga ang ginawa nila. Umarap sila sa hari ng Israel at nagmakaawa. Hinihiling po ng inyong aliping si Ben-Hadad na huwag na ninyo siyang patayin. Buhay pa ba siya? Buhay pa ba ang kapatid kong hari? Tanong ng hari ng Israel. Sinamantala ng mga sugo ang gayong magandang pahiwatig kaya agad sumagot. Opo, buhay pa po siya. Buhay pa. Dalhin ninyo siya agad dito, utos ni Ahab. Pagdating ni Ben-Hadad, pinasalaki siya ni Ahab sa kanyang karwahe. Sinabi noon ni Ben-Hadad, isasauli ko sa inyo ang mga lungsod na inagaw ng aking ama sa inyong ama. Maaari kayong magtayo ng pamilihan sa Damasco tulad ng itinayo ng aking ama sa Samaria. Sumagot naman si Ahab, sa ganitong kondisyon, pinapalaya ko na kayo. Nangyari nga ang kasunduan at pinalaya sila ni Ahab.
Sa utos ni Yahweh, hiniling ng isang alagad ng mga propeta sa isa niyang kasamahan, "Sugatan mo ako." Subalit tumanggi ito. Kaya sinabi niya, "Sapagkat hindi mo sinunod ang utos ni Yahweh, pag alis mo rito ay papatayin ka ng leyon." Hindi pa nakakalayo ang sinabihan ay nakasalubong at napatay nga siya ng isang leyon. Nakakita ng ibang kasamahan ang alagad ng mga propeta at ito naman ang kanyang pinakiusap. "Sugatan mo ako," wika niya, at ginawa naman ng pinakiusapan ang hinihiling sa kanya. Nagtuloy ang alagad ng mga propeta at saka naghintay sa daraanan ng hari matapos bendahan ang kanyang mga mata upang hindi siya makilala. Sumigaw siya pagdaan ng hari at ganito ang sinabi, "Kamahalan, nang ako po'y nasa labanan, lumapit po sa akin ang isang kawal at iniwan sa akin ang isang bihag. Ang sabi po niya, alagaan mo ang bihag na ito. Kapag siya'y nakatakas, buhay mo ang kapalit o magmumulta ka ng 35 kilong pilak." "Nakalingat po ako at nakatakas ang bihag," sinabi sa kanya ng hari. "Ikaw na rin ang nagbigay ng iyong ahatol, mamamatay ka o magmumulta." Nang marinig ito, bigla niyang inalis ang bendang nakatakip sa mga mata at nakilala ng hari na siya pala isang alagad ng mga propeta. At sinabi niya sa hari, "Ito ang ipinasasabi ni Yahweh, sapagkat pinakawalan mo ang isang taong ayon sa utos ko'y dapat mamatay, buhay mo ang kapalit ng kanyang buhay. At bayaran mo ang kapalit ng kanyang bayan. At bayan mo ang kapalit ng kanyang bayan." Bumalik sa Samaria ang hari na nababahala at masama ang loob.